Lalo. Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Welcome back mga lods. Natagalan tayo bago maka-upload. Gawa ng sunod-sunod na low pressure. Dalawa lang kami ni Bro Dave dito mga lods, at dito lang sa malapit. Tiyaga muna kami dito dahil napakalakas pa ng hanging habagat. Makayari man lang ng pang-ulam at pambinta na rin. Wala yung bangkiro nating lasinggiro, hindi sumama. Kami lang muna, kaya di kami nakadayo. Dito lang kami sa malapit. Ilang araw na walang dive dahil sa bagyo, apektado. Ngayon lang ulit. Nabusan tayo ng pang-upload mga lods dahil malabo ang tubig. Okay, start tayo dito. Alas 9:36. Banat. Live sip. Kadiyo nang manamsi. Sa nababa na spot mga lods, tulad ng inaasahan na, kulay ng tubig ay ganito dahil sa walang tigil na ulan at paglakas ng dagat. Pero dahil sa humupa na, may pagkakataon na ang Spiro para mag-dive. At eto na mga lods, sisimulan na natin dito sa mababaw lang muna ang warm up sa araw na to. Unang drop ko dito malapit sa naangklahan ng bangka. Ito ang bahura kung saan madalas din makayari ng mangrove snapper, minsan naman ay grouper. Kaya nang makalapat ako dito sa bahura, dahan-dahan akong kumilos para umabante. Gapang lang ng dahan-dahan para walang mabulabog na mga maliliit na isda. At nang madungaw ko na nga sa may parting baba, wala akong napansin na nakalatag na malalaki. Mabante pa rin ako dito mga lods. At plano ko ay silipin ko pa rin sa may crack na ito. Ang grouper kasi minsan ay nakabalandra lang sa parting ito ng bahura. Walang laman ang unang spot na ito mga lods. Kaya ahon na muna tayo dito at abante tayo sa may bandang unahan. Tayo sa may babuangin. Sa may parting taas lang ito kung saan ako unang nag-warm up kanina. Isang maliit na bahura sa may malawak na buhanginan. Ito yung sumunod na drop natin dito. 15 meters ang lalim at dito madalas may mga tribali na dumadaan. Sa previous video ko nga, marami ditong pelagic talagang nagpapakita. Nag-iisa lang kasi talaga ang bahura na ito dito at may mga maliliit na isda na pwede silang makain. Sa pagkakalapat sa buhanginan, ito lang ang palagi kong diskarte.
Nakadistansya lang sa layo ng bahura, hindi masyadong malapit at hindi masyadong malayo. Para natatanaw ko ang isda. Kung may papalapit, siguradong gagalaw ang mga maliliit na isda. Ilang segundo na rin nagantay sa ilalim hanggang sa ito ang nagpakita dito. Isang triggerfish at malaki na rin yan mga lods. Pero hindi naman sana yan ang target natin. Pero dahil nga sa nagantay na rin tayo dito sa ilalim at wala namang nagpakitang pelagic, kaya inantay ko na lang na makalapit ulit sa dulo ng spear gun. At ito na ang titirahin natin. Para hindi rin sayang ang pag-ilalim natin at pag-aantay. Ito yung naging unang isda natin sa araw na to. Triggerfish. At ang sarap nito isahog sa gulay mga lods. Lalo na kung iprito mo muna bago mo himayin. Walang iba. At ang maituhog ko nga ang triggerfish na ito. Ilang ulit pa akong sumubok mag-drop. Pero hindi pa rin tayo pinalad ng pelagic sa spot na ito. Kaya bumalik na lang ako sa bangka at lilipat kami ng panibagong spot. Ha? Ito lang yung dali. Lipat kami dun San Juan. Alas 11:22 na. Si Ian aja si bro Ian. Golden da tribali sana nagpakita. Di nadali. Lalaki na dali bro, di po. Isang tira lang daw to. Dalawang isda sa isang tira. So, dalawang barurog. Panalo. Yan. Madami nang nangyari. Oh. May flashlight. Walang baon. Langoy lang siya. Nandun yung motor niya. Doon, oh. Motor single. Ito na yung nadali, oh. Nakarami na. Oh, may pelagic na, oh. May pelagic na. Parot. Yellow spotted snapper. Meron ng ano, canoping. Kain ka muna. May kanin pa ako dito na isa. Ayan, may kanin pa na isa. Tapos na kami ni Bro Dave. Kasama namin doon kay Baba, oh. Tapos ihatid na lang mamaya dyan. Bakit ulit tayo? Let's go. Sa sumunod na spot, dito pa rin tayo sa mabuhangin maghahunt. Kwento kasi ni Bro Dave nang tumira siya ng dalawang tribali sa isang tira. Papunta dito ang direksyon ng langoy ng mga isda.
kaya sinundan namin at ito ang naging kaganapan habang palapat ako sa mabuhangin na ito. Sa bandang unahan, tanaw ko na kaagad ang papalapit na Golden Trevally. Tinutukan ko kaagad ng spear gun pero hindi ko nakalabitan. Marami pa palang kasama sa bandang hulihan. Namili ako dito ng mas malaki pero hirap akong isunod ang spear gun dahil mabilis ang langoy nila. Bukod sa naunang grupo, marami pang nagpaiwan dito at isa na dito ang magiging target natin. Sulit na ang laki nito kaya paniguro na tayo sa patama. Kapag napalampas pa kasi natin ang isang ito, baka wala na tayong matira pa. Ayos, at dito ay panalong Golden Trevally ang maya-angat natin. Kahit medyo malabo ang tubig, nakayari pa rin tayo dito ng malalaki. At lumipas ang ilang minuto nang maituhog ko ang isdang ito. Napansin ko naman si Bro Ian, panay ang tawag sa akin. May malaking isda na tinira, kaya nilapitan ko, isinabit daw sa bahura ang line. Tumira ng barakuda daw. Tingnan nga yung shafting na nandun ako sa malalim. Nasa na? Wisit siguro. Yaw pa! Yaw pa! Ilang segundo rin bago ako sumubok na mag-drop dito. Malayo ang hinatak ng isda at nakailang beses na isinabit sa bahura ang line, kaya kailangan tanggalin. Malayo ang inabot at tanaw ko na rin ng isda sa unahan. Hindi na ako dumiretso para mas second shot. Kakapusin tayo sa hangin. Ayaw paghataka langanin tama. Saka wala yan. Oh. Ayaw ka wala. Sige shot natin. Langanin tama. Nang sakto na ang naging pahinga, muli akong sumubok mag-drop dito para sa second shot ng isda na to ni Bro Ian. May kalakihan na rin ang barakuda. Malaki na rin. Malaki na rin. Panalo. Di na pang ulam. May kita rin to.
Panalo. Pagkatapos ng buong kaganapan sa Barracuda, ito na ulit ang sunod ko na pagsisid. Binalikan ko nga pala kung saan ako nakayari kanina ng Golden Trevally. Muli akong lumapat dito at nagmasid, pero walang lumapit na malaki. May isang triggerfish at ito na yung target natin. Hindi na muling nagpakita pa ang grupo ng isda kanina. Nakailang drop pa nga ako pagkatapos kong maituhog ang triggerfish na ito, pero wala na talagang nagpakita. Kaya lumangoy na ulit ako pabalik ng bangka mga lods pagkatapos nito. Pagsawag sa gulay. Siyempre yan. Pagsawag sa gulay. Sarap nito. Ang alawan na to. Barracuda di group kanina. Palito. Malaki na rin to. Sarap sa gulay, malunggay. Okay, lipat tayo. Yan, ganap lang yung angkla. Sige kita boy. Yan daw pa. Sa nalipatan naman na spot, wala din akong naiakyat na isda mga lods. Dito ay hindi pa nga ako tumama sa coral trout na ito. Malaki na rin sana, sayang lang mga lods. At madalang din talaga nagpakita na isda. Ganon din si Bro Dave, wala din nayari mga lods. Kaya balik ulit ng bangka at lilipat tayo ng bahura. At habang pabalik na nga ako ng bangka, nadaanan ko naman itong ating tropa na nakalapat sa bahura. Buti pa nga at may 4 na naisda ang isang ito. Pero kami ni Bro Dave ay wala talagang nayari mga lods. Lipat kita doon. Banat, sa baba pa kami. Alas 3:05. Atid namin si Bro mamaya dyan. Nandiyan yung sasakyan niya. Single na motor. Let's go. Binalikan nga pala namin ang spot na ito sa unang binabaan kanina. Pero hindi ito ang naging unang paglapat natin dito. Dahil nakailang drop na rin ako dito na walang nagpakita mga lods. Nakailang minuto na ang lumipas. Kung kailan hapon na at malapit na kaming umuwi mga lods. Saka pa may nagpakita dito. Yung una ay may nagpakita dito ng mga maliliit na trevally. Bala ko na nga sanang kalabitan, isa man sa kanila. Ayun mga lods, dumaan. Pero hindi ko nagawang kalabitan mga lods. At palingon-lingon pa ako kaliwat kanan dito. Hanggang sa may magpakita na malaki. Sa huling segundo, may nagpakitang king mackerel. At malaki na rin to mga lods. Pasalamat na nga talaga ako dahil hindi ko nakalabitan yung mga maliliit na trevally kanina. Kung hindi sana,
Wala akong king mackerel sa araw na ito. Kaya panalo mga lods. Huling isda na ibinigay sa akin sa hapon na ito. Panalong panalo. Dalo. Yari ka. Ayos. Alas 4, imidya. Uwi na, uwi na. Alas 4:34. Ayan o, lagay mo na bro. Pagipi man daw. Ha? Pagipi man daw. Ah. Ayan, nadali oh. Harvest. Harvest na. Ay, Ayan bro, buksan mo. At lagay na natin to. kasi Doon mo sa luwasan sa'yo. mababa man sa nako. Bababa ka rin naman eh. Kaya hatid namin doon. Alam tugan. Okay. Aldo na yan dito. Okay, biyahe tayo. Na boy, nababaw na ni boy. Salamat. Punta na boy. Bukalat ko na. Sige. Oh, nga, teka ko na lang ni. Okay, paldo. Salamat Okay. bro. Nandyan yung, ayun yung motor niya. Oh. Ayan o. Salamat. Okay. Okay, ikot na kami. At biyahe na rin pa uwi. Punta doon. Alas 5:34. Ito yung nadali namin ni Bro Dave. Nagtiyaga dito sa malapit lang.
Hindi pa pwedeng dumayo. Yan. Yung kay Bro Dave. Dalawang tibali din. Yun, oh. Good na yan. Panalo na yan.